sa araw na 'to na muli mo kaming tinipon, muli mo kaming pinagsama-sama, muli mo kaming binigyan ng pagkakataon na matipon, Panginoon, sa gawaing ito. Salamat po, O Diyos, sa araw na 'to na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa pasasalamat ng bawat isa, Panginoon, na tunay nga pinatutunayan mo na Ikaw ang aming Ama sa langit na hindi magkukulang sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya maraming maraming salamat po sa araw na 'to, sa oras na 'to, Panginoon, na patuloy mo kaming sasamahan. Lord, cleanse us, sanctify us, and Lord, patuloy mo kaming i-transform araw-araw. Sa puso, sa isip, Panginoon, sa ugali namin, sa action namin, O Diyos, na maipakita namin, na ma-display namin si Jesus Christ sa buhay namin, Panginoon, na tuwing nakakasama kami, nakikita kami, nakakausap kami ng mga tao, Lord, Ikaw ang nakikita sa buhay namin. Kaya, Panginoon, maraming maraming salamat po. Hayaan mo sa araw na to, sa oras na to, Panginoon, marinig nila ang tinig mo sa pamamagitan ng aking buhay. Lord, tungtungan mo lang ako, ilubog mo ako, ibaba mo ako sa pinakamababa at ikaw ang maitaas sa buhay ko. Maraming salamat po, Ama, at nawa po wala pong maging hadlang sa aming gawain sa oras na to. Patuloy mo ring tawagin ang aming mga kapatid na wala pa dito sa gawain ito in the mighty name of Jesus and powerful name Jesus Christ, your only Son, your holy Son. Amen and amen. So praise God po. Salamat po sa mga pasasalamat ninyo. At ngayon po tayo po ay dadako sa ating lesson, The Voice Portal, o yung tinig na dinadaluyan o pinaglalagusan po. Amen? So, one of the most powerful na divine tool natin po is yung ating yung pinaglalabasan ng ating tinig. Amen? So, isang pinaka-powerful yan. Katulad ng mga testimony na naririnig natin ngayon, kasi sa pamamagitan po nito, nai-serve natin yung physical instrument natin para makipag-communicate. Amen? Para sa hindi lang sa mga nagaganap sa atin, but nakikita nila yung spiritual, 'di ba, na lagusan kung saan nagmumula, 'di ba, yung pagpapala, yung authority, yung prophetic power na nire-release natin sa pamamagitan, 'di ba, our voice. Yung voice natin, yung tinig natin na dun tayo, na yung tinig natin na nakasandal tayo sa nakahilig tayo o humingi, tumukuha tayo ng lakas sa Panginoon. Ang boses natin, 'di ba, na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon, even sa mga tao, nagpapasalamat tayo because of that person, 'di ba, nagagawa natin yung assignment and layunin. Isa ito sa channel ng device, 'di ba po, na ginagamit natin para sa divine decree o yung ating pagpupuri at maitaas natin, ma-shift natin yung atmosphere hindi lang ng pamilya natin kundi ng bawat tao sa paligid natin. Amen? Ito din yung nagko-command sa atin para sa mga breakthrough natin o sa mga panahon o sa ang parte ng buhay natin na nabe-break tayo at kailangan nating magkaroon ng transforming sa ating mga buhay. Amen? So, madalas po, hindi natin nauunawaan na ang tinig natin ay resulta po ng mas malayo pa, marami pang pwedeng marating. 'Di ba katulad ng mga sinasabi nyo kanina, anong mga ginagamit nyo na parang parang pinaka-machine natin is yung ating boses, 'di ba? Kinakausap natin yung mga tao. And even sa ating spiritual, 'di ba po? Ang tinig natin ang ating ginagamit to communicate God. Amen? So dito makikita natin yung mga bagay, amen, na maraming tao ang nagde-declare ng mga bagay na hindi nila nakikita. Nag-a-attempt sila at nagko-command sila ng healing, 'di ba? Kahit di nila nakikita. Or sometimes, 'di ba, nagka-cast out sila ng devil. Amen? Yet, ang voice natin ang nagdadala, 'di ba po? At naglalabas ng mga tinig na 'yon para i-rebuke, 'di ba? Pero kung ang tinig mo naman ay walang totoong authority, kapangyarihan, 'di ba? Kahit siguro mag-describe, mag-ano ka pa, mag-declare ka pa ng mag-declare. Amen? Ng mga scripture o ano pang mga bagay kung hindi po totoo.
Alam niyo yon? Kasi God wants our nature na totoo tayo, na lumalakad tayo sa Panginoon. Kaya nga may mga kwento sa Bible na hindi nila dala yung nature ni God. 'Di ba yung mga anak ni yung Iskiba, 'di ba? Ginagaya lang nila. So, dapat nakikita sa atin yung nature ng Panginoon. Amen? Para magkaroon ng authority and power po yung mga declaration natin. So, yung mga apostoles at yung mga disciple po, amen, ng Panginoong Heso Kristo, they are sila po excited sila. Kasi yung mga devil daw po nag-o-obey, 'di ba, sa kanilang mga command. However, nakikita natin doon na yung same disciple din later on, 'di ba, nag-i-struggle din sila kasi nagfe-failed sila na mai-deliver yung isang individual na naimpluwensyahan ng demonic. Amen? At nag-ask sila sa Lord, why? Bakit po hindi namin ma-cast out yung devil? Kahit binigyan mo naman kami ng power and authority. And sabi ni Jesus Christ, the Lord explained, sabi po sa Mark 9, nagbigay po ako ng mga verses, Ate Jade, patulong po sa pagbabasa. Sabi po sa Mark 9:29, and he said unto them, this kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting. Ano pong sabi sa Tagalog? Amen po. Sabi po dito, sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Amen po. Amen. Panalangin at pag-aayuno po, sa English sabing ganon. So marami pong mga believers na nami-misunderstand nila yung instruction na to ng Panginoon at iniisip nila na ang fasting po itself is para mag-cast out ng demonyo. Hindi po, fasting alone does not accomplish deliverance. Kung nagpa-fasting ka lang, amen, hindi po ito nagko-cause ng deliverance sa isang tao. Marami pong mga tao, bilang ng mga taong individual na nagpa-fasting without achieving the spiritual breakthrough. Na kahit po nagpa-fasting sila, hindi nila ma-achieve, hindi nila maramdaman yung breakthrough. Amen? 'Di ba naririnig niyo, nagpa-fasting ako para sa financial breakthrough, nagpa-fasting ako, 'di ba, dahil sa mga breaking point ng buhay nila or anong mga dahilan ng fasting nila. But thankfully po, ako po bilang na-discover ko yung deeper mystery behind the truth ng katotohanan ng Panginoon. Amen? Na dito mare-recall natin kung paanong si John, yung kanyang mga disciple po, nag-question kay Jesus about fasting. At nag-reply po siya doon. Ang sabi niya po sa Mark 2, Ate J, 19 hanggang 20. Daddy need to work. Amen po. Sabi po dito, 19 hanggang 20. Sumagot si Jesus, dapat bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinakasal? Hindi, hanggat kasama nila ito, hindi nila gagawin iyon. Ngunit darating ang araw na kukunin mula sa kanila ang lalaking ikinasal at saka sila mag-aayuno. Amen po, sis. Amen. So makikita natin doon, later, after ng kanilang failure, di ba po? Specifically, makikita natin yung instruction. His disciple, amen, sa paraan po ng pagpapas. Nasabi niya doon yung kanyang reason na hanggat kasama pa, so meaning siya po yun. Amen? Pero ang true reason and mystery po dito behind the command na binibigay sa kanila, hindi po nila kailangan, 'di ba, na mag-fast initially. Kasi physically present pa po sila sa Panginoon. Kasi alam niyo minsan parang 'di ba nagtatanong sila na turuan mo kaming magdasal katulad ng mga disciple ni John, 'di ba? Pero parang hindi pa rin nila naka-recognize si Jesus na mismong si Jesus kasama nila. Amen? Na yung mga disciple ni John, 'di ba? Nagdadasal sila pero sila binigyan na ng power ng Panginoon. At hindi lang 'yon, yung presence alone ng Panginoon pinrovide para sa kanila. Amen? Kaya alam niyo po dito sinasabi ng Panginoon yung presence niya alone, 'di ba? Pinrovide ng Panginoon para sa spiritual clarity.
na binibigay sa kanyang mga disciple sa authority and power na kailangan nila. So makikita natin ang principle dito behind ng command ng pagpapas. Amen? Kailangan po, they are prepared. 'Di ba? Sa panahon na darating. Ano po? Sa panahon na darating, kapag hindi na siya kasama physically ng mga taong ito at hindi na siya present, kailangan mag-fasting. 'Di ba po? Fasting is a command po ng Panginoon na ito yung magbibigay sa atin ng essential na alignment natin para sa spirit natin at sa soul natin sa Panginoon. Amen? Yung will niya at saka yung purposes natin, yung purpose niya para sa atin na sharpening po sa ating mga spiritual senses. Amen? Hindi po yung maririnig mo lang yung tiyan mo na kumukulo, Kumbaga, yung mga nakakaranas po ng fasting dito and prayer po, kasama po yung prayer. Kasi kapag ang fasting, walang kasamang prayer, diet po yun. Amen? Nagpapapayat lang po. So, dito makikita natin na yung ensuring natin, yung pagsisigurado natin na we are sigurado tayo sa voices na dinadala natin na merong genuine, 'di ba? Matalino tayo at alam natin yung authority and power. So sa pamamagitan ng bawat salita, sa bawat fasting natin, amen, hindi po ito, no? Hindi ito yung primary na nakakaapekto po sa external environment natin, but ito po is nagre-refine sa atin, sa internal natin, sa spiritual natin. Ito yung parang, ito yung parang nagpo-produce, amen, para ma-empower po yung ating mga tinig para sa ating divine portal o yung lagusan ng lagusan na mailabas natin yung divine, ano ba tawag sa divine sa Tagalog po, yung kapangyarihan na galing at mula sa Panginoon. Amen? So yung fasting po, ito yung nagpu-purify sa atin. Amen? Tinuturuan tayo nito na mas makarinig. Amen? Mas makapaglabas ng mga tinig natin, ng mga voice natin, 'di ba po? Na ini-spend time natin sa Panginoon through prayer. At kapag nagpa-fasting tayo, kapag genuine yung pagpa-fasting nyo, nag-iingat kayo sa mga salita. Kaya nga sometimes, yung mga prayer warrior, mga intercessor, kapag nagpa-fasting po, sometimes nilalagay ko din sa instruction doon na huwag makipag-usap sa mga tao ng walang kabuluhan. Kasi kung makikipag-usap lang kayo, at the same time nagpa-fasting kayo, hindi nyo maiwasan na makapagsalita ng hindi maganda. And sometimes akala natin nagkakasala lang tayo dahil hindi natin nagagawa yung mga mabibigat na kasalanan sa mundo. Pero hindi nyo ba alam na sinabi din niya sa Hebreo na magsasubmit tayo ng lahat ng mga salitang walang kabuluhan na sinabi natin? Amen? So unang-unang voice portal natin o yung daluyan, 'di ba? Ng mga tunog o tinig, amen, is our heart. Una po ang puso. Amen? So, pumunta po tayo sa puso. The heart, ang puso po natin, ang unang-unang lugar kung saan nagge-generate ang boses. Sa paanong paraan, Sis Beb? Amen? Kasi bago lumabas sa throat mo, bago lumabas sa lalamunan mo, mag-travel sa throat mo, mag-travel sa bibig mo, and finally, lalabas sa labi mo. Lahat ng organ mo, di ba, nagko-contribute in unique voice. Lahat ng organ natin may mga tinig yan. Pero, 'di ba? Kung ang part ng pathway o yung lugar na dinadaluyan na magkukorap sa atin o magpapadumi sa atin. Amen. Napakahalaga po na kasi malaman natin to dahil ito yung magko-contaminate o magpaparumi sa atin sa buong pagkatao natin na hindi ninyo namamalayan. At ang mga tinig ninyo, magkakaroon ng lason. Malalason kayo. At dahil dito, mahaharm tayo. Imbis na tayo ay gumaling. Amen? Imbis na tayo ay ma-restore, hindi po. Hindi natin mapapansin, unti-unti, babagsak po tayo.
Pabasa nga po sa Matthew 12, verse 35. Amen po. Sabi po dito, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Amen po, sis. Amen. So nakita nyo, saan lumalabas ang tinig? Sa pamamagitan ng puso. Amen? Diba? Bago lumabas sa mouth mo, bago pa pumunta sa throat mo, sa puso mo muna. Amen? Kasi, dahil sa tenga, sa narinig ng tenga mo, o sa nararamdaman mo. Amen? Alam niyo po, sabi po ng salita ng Panginoong Diyos sa Matthew 12:34, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makakapagsalita ng mabuti, gayong masasama kayo? Sapagkat kung ano ang laman ng puso ng isang tao, ito ang lumalabas sa kanyang bibig. Amen? Sabi po sa Matthew 15:18 hanggang 19, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Amen? Hindi po galing sa puso. Amen? Nanggagaling sa puso, mga kapatid. So ang scripture po nagsasabi ito, nagde-describe ito ng kondisyon ng puso ng isang tao, kung saan napapakita nito kung saan nagmumula ang nilalabas natin sa mga bibig natin. Na makikita natin na ang good, ang mabuti at masama, amen, nanggagaling po una sa puso natin. Kaya ang pinakaunang purpose po ng pagpapasting is hinahumble tayo nito at kine-cleanse, 'di ba? Nililinis niya, dinadalisay niya yung ating kaluluwa. Kasi ang tinig po natin is nag-o-originate ito o nanggagaling ito sa ating puso. Kaya nga napakalinaw ng sinabi po sa Bible, before they call, I will answer. Sabi niya po sa Isaiah 65:24. Dito hina-highlights po ng Panginoon yung puso ng tao. Kasi yung heart role natin na nagde-determine ng intention behind the spoken word. 'Di ba? Bago tayo magsalita ng mga salita, dinedetermine at alam ng Panginoon, tinitingnan niya yung intensyon ng puso natin. Kung bakit ka nagdadasal, kung bakit mo sinasabi yung mga bagay na yon. Kaya maraming mga believers ang nagdadala ng karumihan ng puso. Kahit pa mabubuti yung lumalabas sa bibig nila, sa puso nakatingin ng Diyos. Hindi siya nakikinig sa mga sinasabi ng bibig nating magaganda, kundi nakatingin siya sa puso ng tao. Kaya nga, minsan tayong mga mananampalataya, 'di ba? Kahit anong sabihin ng bibig natin, kung meron tayong unforgiveness sa puso natin, nawawala po ng kabuluhan ang mga sinasabi ng boses natin na nagagamit natin prophetically sa pamamagitan ng Panginoon. Kaya nga, para tayong humuhukay ng ating libingan. Kapag meron kang unforgiveness sa puso mo, may laman na masama ang puso mo, para ka lang humuhukay unti-unti ng libingan mo kasi sa self-deception o nililinlang mo yung sarili mo. Kahit alam mo naman ang katotohanan, unti-unti kang humuhukay lang ng libingan mo. Yun yung ginagawa natin. So, dito po sa prophetic journey natin, nagde-demand tayo. 'Di ba? At dito po nagde-demand ang Panginoon sa atin. Amen? Ang Diyos ang nagde-demand sa atin na kailangan natin magkaroon ng total surrender po sa Panginoon. Amen? At ang tamang salita at mabuting salita. Amen? Ang kailangan po ng Panginoon na nanggagaling sa tamang puso. Yung hindi po yung corrupted na puso. Kasi kapag corrupted ang puso mo, mag-e-impress ito ng external, 'di ba? Na madi-disappoint natin ang Panginoon. Kasi bakit? Makakapagsalita na tayo ng hindi maganda. Lumalabas na sa bibig natin
yung mga bagay na nanggagaling sa puso natin dahil yun ang nagpupormi sa atin. Nakakapag-mock tayo ng ibang tao sa pamamagitan ng demonic forces na pumasok sa ating mga puso. Kaya ito yung napakadaling paraan, 'di ba, na mag-a-identify po sa darkness sa buhay ng isang tao. Kaya nga napakahalaga po, no, ng purifying heart. Yun po yung foundational na step and genuine na mag-e-empower sa mga boses natin, sa mga tinig natin, kung ang puso natin ay maseset natin ng tama, totoo ang intensyon behind ng ating mga word. Amen? Kaya, purihin po ang Panginoon. Kasi dito patuloy nating maiintindihan na ang tinig natin, ang mga boses natin po, ang magbibigay sa atin ng malinaw na intensyon natin. Amen? Dahil po, kaya ngayon maiintindihan ninyo, bakit ka ba sa puso nakatingin, Lord? Amen? Maintindihan natin na bakit ang tao hindi siya tumitingin sa ginagawa mo, sa ina-action mo. Amen? Hindi siya nakikinig sa mga salita mo lang ng bibig mo, kundi nakatingin siya unang-una sa mga puso natin. Amen? Kaya kung ikaw ay nananalangin, bago ka palang magsalita, naririnig ka na ng Diyos. Bakit? Sa puso siya nakatingin, mga kapatid. Kaya kung hindi natin mauunawaan yung voice portal, pwede tayong makurap. Pwede tayong maging marumi sa harapan ng Panginoon Diyos. Amen? Kaya unawain po natin ng deeper yung pinapaunawa po na sa atin ng Panginoon na maging sharp tayo sa ating spiritual senses. Amen? Dahil lahat ng nakikita nyo physically sa inyong mga katawan, amen, ay shadow po ng spiritual. Sa spiritual, 'di ba, meron din tayong mga tinig. Amen? Kaya nga ang mga anghel, meron din silang tinig. Bagamat wala silang kaluluwa katulad natin. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Next week po, unti-unti nating himayin. Pag-aaralan po natin sa susunod kung ano naman. Amen? Dahil sabi nga natin, lahat nagsisimula sa puso ang voice na nailalabas natin. So next week, mapag-aaralan po natin yung throat, yung mouth, amen, at yung lips. Kaya lahat po ng bahagi, amen, ng ating voice portal ay mahalaga. But una sa lahat, gusto pong maunawaan, gusto po ng Diyos na maunawaan natin na lahat ng yan, pinapakita niya sa atin kung saan tunay na nagmumula ang nilalabas ng mga tinig natin ay mula sa puso. Kaya maging matalino po kayong gamitin ang mga tinig ninyo para makipag-communicate una sa Diyos, pangalawa po sa mga tao sa paligid natin. Amen? Dahil yan din pong tinig na yan ang ginagamit ng kaaway para po tayo mahulog sa kanyang deception. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we glorify your name and we thank you, Father God, na patuloy mo kaming tinutulungan, patuloy mo kaming tinuturuan, patuloy mo kaming hinuhubog, Ama. Patuloy kang magpadaloy ng wisdom and genuine truth, Panginoon, and divine guidance, Panginoon, sa aking mga kapatid, Ama, na makita namin ang kapangyarihan ng iyong banal na salita na sa mga ganitong bagay, Panginoon, mabuksan ang aming espiritual na kaalaman at karunungan, Panginoon, kung saan nagmumula ang tunay, Panginoon, na dalisay na paglilingkod sa iyo, Panginoon, na inihaharap namin ang aming buhay, ang aming sarili, Panginoon ko, nang nasa tamang posisyon, nasa tamang posture, nasa tama, Panginoon ko, ang aming mga soul and spirit, O Diyos, sa harapan mo, Ama. Lord, thank you sa wisdom, knowledge, and understanding, Ama, na patuloy mong pinapaunawa sa amin upang higit kaming maging mas malapit, Panginoon, sa iyo, O God, na lagi naming makita, lagi naming marinig, Panginoon, una ang tinig mo na magturo at magtuwid, mag-rebuke at mag-correct, magdisiplina sa bawat isa sa amin dahil ang iyong mga banal na salita ay magkabilang tabak, Ama. Lord, makinig ang may pakinig.
Yan po ang iyong salita dahil ang pakikinig namin, Panginoon, ang siyang maglilid sa amin sa pathway patungo sa divine, hallelujah, divine direction, Panginoon, guidance and leading na nagmumula sa iyo, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong Espiritu na tumutulong at gumagabay, pumapatnubay sa bawat isa sa amin. Luwalhatiin ang iyong pangalan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo at patuloy mong parangalan ang iyong pangalan sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa. Pagpalain ang iyong pangalan, O Diyos, sa pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Back to you po, Ate Billie Jean. God bless po. Amen. Ayan, thank you po sa buhay mo po, Sis Bev, sa iyong sharing, sa mensahe po na